Ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka-Eric ng SMNI ngayong nakakulong sila sa Kongreso? Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yun, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po ay sa January 22. December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. Ibig sabihin yan, may possibility nga po no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Ka-Arik ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po ay napaka-importanting writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, po pwede kang makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. May ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong kay Lorin Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya. Ito naman po kay Ka-Eric, ay nako po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong sotolo, no? Na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na magsisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. Ang sasabihin ng Kamara, ay nako, hindi applicable ang shield law kasi ang sabi ng batas dapat accredited journalist. Ibig sabihin yan, dapat yan, meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista o isang tao. Hindi lang niya i-accredit. No? Pero ang ginamit na salita sa SOTO word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. At sino bang mamamahayag? May isang tao na nagbibigay ng impormasyon on a regular basis sa lipunan whether or not may sweldo. Pero meron naman pong sweldo talaga si Ka-Eric at si Ka-Badoy. So malinaw po na nagbibigay sila ng impormasyon at yan ang hanap buhay nila. Sila ay mamamahayag. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari, kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan, nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. May nagtanong kung maging matagumpay si Doc Badoy at si Eric na mapatunayan na nagkaroon ng pagkalabis sa kapangyarihan ang Kamara de Representante, pwede ba sila magdemanda sa danyos? Well, alam niyo po, nakasulat talaga na merong absolute privilege ang mga miyembro ng mga kongreso sa kanilang mga tungkulin. Kasi kung sila ay papaparusahan sa kanilang mga diskusyon, baka mamaya mawala ang debate sa Kongreso, yan talaga ang trabaho ng Kongreso, magdebate ng issue. Pero kung sila mismo ang susupil ng karapan, wala na bang remedyo? Walang naisip ko pong remedyo, yung tinatawag na abuse of right. Ibig sabihin, yan po ay nasa civil code na kung sino nga abuso sa karapatan
ay dapat magbayad ng danyos perwisyo, no? Tingin ko pupuwedeng gamitin yan sa mga mambabatas miski merong absolute privilege. Sa tingin ko, pupuwede naman po silang mademanda for abuse of right na nagawa po namin nung dinimanda namin si First Gentleman Mike Arroyo na nagsampa ng sangkatutak na libel cases laban sa mga mamamahayag. At doon po sinabi ng Korte Suprema, pupuwede nga magdemanda for abuse of right maski legal ang ginawa ng isang tao. Bukas po natin ihahain ang petisyon para kay Doc Lorraine at kay Ka Eric. Humihingi po kami ng inyong dasal na sana po ito ay mapakinggan ng Korte Suprema dahil kahit sino pong mamamayan, hindi dapat makulong miski isang oras lamang kung wala naman pong legal na basihan. Pangalawang habeas corpus ko po itong naiahin sa Korte Suprema. Nung una naman po ay naging successful. Ito po yung para kay Professor Randy David nang inaresto siya habang nagmamarcha sa isang rally. At yun naman pong pagkakataon na yun, nag-grant naman po yung petisyon na pawalang bisa yung pag-aaresto at siyempre inorderan na pawalan si Randy David na sana ganyan din po ang maging desisyon ng ating hukuman. Matapos namin maisampa ang petisyon bukas dahil ayaw naman namin na kahit sino na lalong-lalo na yung mga naninindigan lang sa kanilang karapatan ng malayang pananalita ay makukulong lalong-lalo na sa panahon ng Pasko. Wag naman po.